Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating episode dito sa Men of Light for the third Sunday in Ordinary Time, also known as the Sunday of the Word of God. No? At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang GPS. Isang nakakatuwang practice tuwing kami ay nagkakaroon ng meeting sa Social Action Center of Pampanga, yung mga Board of Trustees meeting namin, is we always begin with a prayer followed by the reading of the organization's vision, mission, and the core values. Ito pong practice na ito, para bang simple lamang na recitation, pero ito'y may malalim na pinatutunguhan. No? This reminds us of who we are, why we exist, and where we want to go. It serves as a guide, keeping us focused on the purpose entrusted to us. Bakit may sakop at kung saan patungo ang binibigay na paglilingkod ng social action. No? Likewise, having a clear vision and mission, hindi lamang po ito mahalaga sa mga organizations and companies, pero mahalaga rin po ito sa ating personal and spiritual lives. Para bang maganda rin na meron tayong vision and mission kasi kung wala ito, we risk losing direction and purpose. Ito pong third Sunday in Ordinary Time, also known as the Sunday of the Word of God, we hear in our Gospel how Jesus declares His own mission and vision, a statement that gives clarity to everything He says and does. What Jesus shows us is that having a clear vision and mission is essential for life. It provides direction, purpose, and focus. No? Just as organizations need vision and mission statements, mahalaga ngayon sa ating episode na ito na pagnilayan tayo kaya bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino. Meron din kaya tayong mga personal vision and mission. No? Reflecting on the readings, we can identify three ingredients of an effective vision and mission. Gagamitin po natin itong very familiar acronym na kaparehas din ng diwa ng mga vision and mission. No? Yung bang gumagabay at nagtuturo sa iyo sa landas na iyong pupuntahan para makakarating ka sa iyong patutunguhan. Ito nga po ang ating title na GPS. At bago natin simulan ang ating pagninilay, ating munang pakinggan ang ating ebanghelyo na Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya
at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulunya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik sa Men of Light sa ating third Sunday in Ordinary Time episode na pinamagatang GPS. At kasama nyo pa rin po sa ating episode na ito ang inyong host ngayon, si Father Justin Gatos ng Social Action Center of Pampanga. Ako si Father Deo Galang from the Holy Cross Parish. Pero taping ko po ngayon nasa St. Joseph Chapel po. At ako po si Brother Peter Henson, a volunteer from St. Joseph Chapel in Clark. At syempre po, pasalamatan natin ang ating man behind the scene, no? Si Among John Bartolome, ang ating director, at si Judge Jovay Rosario Mercado, ang ating nagbasa, no? Sa ating gospel kanina for the Sunday, for the third Sunday. Actually, si Father John na naoperahan kahapon sa kanyang tuhod. Yung nagkaroon siya ng knee surgery. Kalalabas lang ho ng hospital kanina. Parang talagang pinilit na lumabas sa hospital. Ganyan po kasi gasig, no? Si Among John sa kanya. Yung kanya surgeon na nagsiseminar to release him officially. Pero salamat Among John for the sacrifice. No? Thank you po. Thank you, Among John, no? At punta na po tayo sa ating unang punto para sa ating pagninilay ngayon, no? Yung GPS, yung unang punto is grounded in God's Word, no? At napakahalaga sa vision and mission na kailangan grounded ito, no? Hindi siya lumulutang, hindi siya yung parang sabog, hindi ba siya yung parang wala lang direksyon, basta meron ka lang sinabi, no? Napakahalaga na grounded ang vision and mission. And as Christians, mahalaga ng ating vision and mission sa mga organizations and even our personal vision and mission ay grounded in God's Word, no? Jesus' mission was rooted in the Scripture, reflecting God's plan for us, no? Siguro maganda munang i-define, di ba yung GPS, ito yung tinatawag nating global positioning system. It's a satellite-based system that provides location, speed, and time information. Ito po yung madalas natin ginagamit, Among Deo and Among Peter, yung Brother Peter, yung para bang mga Waze, no? Kaya Google Maps, no? Para bang tinuturo tayo kung saan tayo dapat pumunta pagka meron kang gustong pupuntahan. At ganito rin yung salita ng Diyos, no? Na pinagbabasihan ng mga vision and mission natin sana, yung igagabayan tayo kung saan tayo pupunta. Hindi lang pupunta, pero yung nais ng Diyos para sa atin. Ganda itong GPS. Parang hindi ka mawawala. Noong unang panahon, yung GPS, yung manual, yung compass. Di ba? Yung it puts you towards your true north para hindi ka mawala. That's your reference. Ngayon, medyo na high-tech. We use satellites for our navigation. Pero the positioning of Jesus in this Luke chapter 4, parang dating po sa umpisa ng kanyang mission, he laid down kung ano yung magiging mission niya. Parang it also reflects, Father Justin, yung celebration that we have today, this year, 2025, led by Pope Francis in the Vatican, yung ating celebration of the Jubilee year, a year of pilgrimage of hope. Pero yung Jubilee year, parang tignan po ninyo, it reverberates the word in the Luke chapter 4. Yung sinasabing yung mga words of from Luke, Leviticus chapter 25 and 27, yung it was celebrated every 50 years, that Jubilee year, where the slaves will be given freedom, they will be emancipated. Yung mga may utang,
mabubura. Maganda mangutang pala bago jubilee. Tapos, yung pong, yung parang those who are slaves, no? They are given freedom. Hindi lang slaves sa political reasons or war. Yung mga slaves because of their poverty. Noon palang unang panahon, pag may utang ka, Brother Peter, kung wala kang pambayad, you become a slave. Not only you, even your family, kung malaki yung utang. And then even the land, no? Pinapahinga. Is made paro, and also that the kind of the blind will see, parang yung mga may sakit magkakaroon ng pag-asa. Really, this gospel also celebrates our jubilee year, the pilgrims of hope, no? Thank you, Father Justin, for this wonderful GPS. Among Justin, I'm reminded of you, no? Yung sinabi nyo kanina that yung personal values, mission and mission natin should be grounded on God's words, no? And I remember when I was with San Miguel Corporation, we came up with a vision mission planning, no? And of course, ang paniwala naman sa San Miguel, dapat all our vision and mission should be grounded on values, no? So we were very particular about how we cascaded the values down to the people in the organization, no? At ang sinasabi ng management that our personal values should jive with the values of the company, sabi niya. The belief is that if both personal and work values match, then we will be successful in implementing the identified values in the workplace. Naalala ko yung mga kilala ko noon nagtatrabaho sa San Miguel, nasa ID nila, yung ID. Sa likod ng ID, yung vision mission. Yung parang malapit sa puso. Totoo yun mo. Nasa likod po ang IDs. Naalala ko, Father Justin, nung nasa seminaryo kami, meron kaming lecturer about planning and strategy and vision mission. Sabi nung aming professor lecturer, do you have a vision mission, the seminary? Kasi galing siya sa ibang seminary. Yes, Father, sabi nung aming kaklase. Bigla siyang lumabas. Kala namin, ba't lumabas yung kaklase namin? Nagtas siya ng kamay, pero lumabas siya. Kala namin, baka nagsiya. Natagalan din siya. Pagdating niya, pagod na pagod kasi yung klase namin sa main building, yung may kinuha siya pala dun sa main lobby. Dala-dala niya, Peter, yung vision mission. Yung poster mo. Nasa pader. Laki-laki. Maalikabok pa. Pader, this is our mission. Sabi niya, tinawanan siya ng aming professor. Sabi niya, it's nice to have your vision mission hanging on the wall. But it should be closest to your heart. Yeah. Hindi man dapat i-recite yan. Dapat, memorize. By heart. Parang kahit hindi mo tinitignan, alam mo kasi itong reason why we are grounded, the very reason why we are, our reason of existence, no? Kaya ganda itong inumpisa ni Father Justin, grounded in God's Word. Sakto po Dagdag ko lang po yung yung analogy ko rin do sa I guess the same is true with our spiritual life, if the values we exhibit in our everyday lives match the same values that God wants us to do, then we are in communion with God. Sakto siya, no? Yung bang ngayon po kasi nag-strategic planning tayo sa Social Action Center of Pampanga. Para bang dapat babalik ka hindi bago ka magplano doon sa why, no? Yung bakit ka nag-e-exist, para saan ka at saan mo gustong pumunta. Ano yung gusto mong gawin? Anong gusto mong tignan para mas lalo ka makapagbigay ng iyong paglilingkod, no? Ito yung magandang katangian din ni Jesus, no? Yung alam na alam natin bago siya magsimula sa kanyang ministry, sa simula pa lang ng araw, babangon niya ng maaga to pray, to commune with God, to speak with Him, and ground himself in the Father's love, no? A firm foundation in God's Word helps us to stay focused and strong in fulfilling our purpose and mission, no? At tatalo na tayo, dito na tayo pupunta sa ating ikalawang punto. GPS, una, grounded in God's Word. At yung second na kailangan magandang sangkap ay purposeful in action. At ito po'y ating pagninilayan sa pagbabalik po ng Men of Light.
At tayo po'y nagbabalik sa Men of Light for the third Sunday in Ordinary Time na pinamagatang GPS. Kanina po, pinagnilayan natin yung unang punto, yung grounded in God's Word. Ngayon naman, punta na tayo sa second ingredient ng isang effective na vision and mission, purposeful in action. No? Yung vision and mission ni Jesus, hindi lamang siya basta parang sabog. No? Dahil nga rooted siya in God's Word, meron siyang purpose. No? His mission was specific and aimed at transforming the world, bringing healing, freedom, and salvation, kaginhawaan at pag-asa. No? When he reads from Isaiah, he declares a clear purpose to give hope to the oppressed, to set captives free, and to bring God's love into the lives of those who need it most. No? Para bang ito rin yung magandang second ingredient. No? Para bang lahat tayo, kahit na ano man yung tawag sa atin, kahit na saan man tayo ngayon, meron tayong purpose. At ito'y binigay ng Diyos para gamitin natin at maging instrumento din tayo ng pagpapahayag ng mabuting balita. Among Deo? Meron akong kakwento nung Sunday. Kaibigan ko from New Zealand. Dati rin siya sa charismatic movement dito sa Pampanga. Ngayon nasa New Zealand. Pero they're also coming up with their Bible study every week dun sa New Zealand. Sabi niya, Father, naintindihan ko ngayon talaga yung salita ng Diyos. Yung kamukha nung kay Martha at Maria, yung when Jesus visited the house of Martha at Bethany yata yun. And then, kung walang purpose kung hindi grounded ang ating action, magkadugtong yan, grounded yung ating action with purpose from the Word of God. Kamukha ni Martha, mapapagod ka na. Tapos, baka magagalit ka pa. Kasi pagod ka eh. Tapos, parang mainit yung ulo mo. Pwedeng trabaho ka ng trabaho. No? Pwede sa simbahan, trabaho ka ng trabaho. Volunteer ka ng volunteer. Pero if it is not grounded in the Word of God, talaga, hindi mag-uumpisa sa salita ng Diyos. Like Mary, who was sitting by the foot of Jesus, we will not find the real direction. Sinasabi nga ni Father Justin. Yung sabi pa ni Jesus, medyo talagang hindi nag-second thought si Jesus. Sabi niya, Mary have chosen the better part and it will not be taken away from her. Mahalaga yung trabaho, pero upo ka muna. You should be grounded and with purpose action. Otherwise, walang direction na trabaho, o no grounding, and in the way, mapapagod ka lang, gagalit ka lang, and you will even complain. Ako, pagod sila, hindi. And very, very, very important itong input ni Father Justin dito sa second point natin, the purposive action. Totoo yan mo, no? Yung iba kasi sinasabi nila, akala nila yung purpose daw nila sa buhay nila is yung trabaho nila, no? Yung ginagawa nila day in, day out, that's their purpose in life, no? Meron din nagsasabi na yung, kunwari, housewife siya, sabi niya, hindi pa ba purpose ko in life to? Yung alagaan ko yung mga anak ko, asawa ko and everything, no? And I think ang magandang component ng purpose is you're doing something beyond yourself, no? It's really doing something for others. And that becomes the real purpose. Maganda yon, Brother Peter, ito yung related doon sa sinasabi ni Saint Paul sa ating second reading, no? Para bang although as a body is one, though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. Para bang iba't iba man yung tawag natin, pero meron ka pa rin purpose. Meron pa rin binigay sa iyo ang Diyos para gamitin mo, no? Parang siguro dito na natin papasok yung si Brother Peter po, meron po siyang sinulat na libro, no? Among Deo. Later part, my life plan. Maganda po dito sa personal strategic plan. Revised edition. Kasi ito po yung nauna. Thank you, Mom. Ito sa chapter, if you want to have a personal copy, how I organize my goals and dreams systematically and make them into a reality. Sakto-sakto lang ito nga pinag-uusapan natin. Yung purpose kasi,
kung tignan mo, it is the why. Yeah. It's the why of life. May nagsabi na philosopher during that time, sabi niya, if you know the why of life, you will survive anyhow, no? And totoo naman yan. Kung alam mo bakit, malalagpasan mo kahit paano. And there are times it is very difficult. The mission will be very challenging. Marami nang gustong sumuko. But when you know the purpose and when you know the why, you will not easily give up. And that is a very, very Christian type of motivation. And meron pong nagsasabi na I think I got this from one of my readings. Sabi niya, a good purpose in life daw is an interplay of what you love to do, no? What you are very good at, and that which the world needs, and that you get paid for, no? So I think siguro on in the spiritual level, I think that's a good purpose to start with, no? Pero of course, kung dadagdagan mo pa siya ng Word of God, then it becomes more purposeful talaga. Among Deo, Brother Peter, yung isa rin na um, para bang sinasabi nitong isang, I think his name is Simon Sinek, yung bang madalas yung tinitignan natin dun sa Golden Circle, no? Yung what and how. Madalas ito yung tinitignan natin lahat eh. Ano ba yung nagdi-distinguish sa akin sa iba? Ano ba yung aking product na binibenta? And the how. Pero nakakalimutan natin madalas, yung pinakagitna, the core is the why. At ito yung purpose nga, nasasabi ni Among Deo at saka ni Brother Peter, na para bang ito yung magbibigay sa iyo ng direction din, no? Tapos grounded ka pa in God's Word. Napakahalaga na hindi ka na mapapagod, magbabalik ka sa direction mo pagka naliligaw ka, no? At hindi ka para bang sabog at kalat-kalat lang. Yung isang general nung panahon ng war, Punic War tawag, against the great Roman Empire, no? Alam niyo yung isang general na kinakatakutan ng mga great Empire of Rome, yung General Barca, no? Hannibal Barca. Lumulusog na sila sa Rome. Sabi ng mga colonel siya, mga younger officers, nag-reconnoiter sila, nag-observe na sila, nag-planning na sila. Sir, there's no way. Tapundahan kasi the Romans already knew we're coming. They burned all the bridges. They clogged all the roads. They blocked the ramparts, yung butas sa mga daan nila. Kasi Rome talaga is really fortified. No? Hindi po natin kaya, sir. There is no way. Walang daan, sir. Wala na tayong dadaan. Anong sinagot ni General Hannibal Barca? Well, sabi niya, if there is no way, we will make one. Kung walang daan, gagawa tayo ng paraan. No? Because you know the purpose. Of course, that's warfare. No? Pero kung meron tayong ganitong klaseng determination, you don't easily give up. Kung walang paraan, if there is no how, we will make anyhow. We will, because we know the why. Thank you. Ganda po, ang sarap ng ating discussion. Dalawa pa lang yan, no? Yung grounded in God's Word at yung pangalawa, yung purposeful in action. At sa ating pong pagbabalik, ating namang pagninilayan yung ikatlong ingredient, ikatlong sangkap ng isang effective na vision and mission sa buhay. Ito naman yung sincerity in our intentions. Magbabalik po ang Men of Light. Patuloy po kayong sumubaybay. At tayo po'y nagbabalik sa Men of Light for the third Sunday in Ordinary Time with our episode entitled GPS. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Among Justin Gatus, si Father Deo Galang at si Brother Peter Henson at sa ang ating direktor na si Among John Bartolome. At punta na tayo sa ikatlong punto, no? Yung GPS, yung S stands for sincerity, no? Sincere in our intentions. Si Jesus sa kanyang dineclare, no? He did not speak from a place of
pretension or false humility. Ito yung talagang isinabuhay niya through and through sa kanyang buhay. He truly cared about the people he served. His compassion for the poor, the sick, the oppressed, and even the marginalized was real. And it was this sincerity that attracted so many to him, no? Among Deo, Brother Peter, isa po sa mga ano natin, social worker na nagtatrabaho sa Sakop ngayon, no? Si Gio, Among Deo, para bang nung in-interview ko yan, tinanong ko sa kanya, para bang, bakit social work, no? Tapos, bakit sakop? Para bang, doon ko na-discover sa pamamagitan ni Gio na ang lahat ng bagay, especially itong sa ginagawa natin sa social action, ay isang vocation, no? Para bang sinasabi niya na gusto niyang maglingkod, no? Hindi siya after doon sa sweldo, hindi siya after malaking pera, pero yung paglilingkod, yun yung nagdadagdag ng bonus, no? Sa'yo. Hindi man yan yung tangible na bonus, hindi man yan monetary, pero yung fulfillment ba, no? At ngayon makita mo sa kanya yung sigasig niya, yung saya niya sa kanyang paglilingkod. 'Di ba, Mong Deo? Kikita ko yan kasi sa nakasign din siya sa Sapang Bato eh. Doon sa may target, yung lugar ng mga Aita. Mm-mm. Every time he pass by our convento in our church, and sometimes we have coffee and breakfast. And nag-update siya parati. Nakikita ko yung sigasig. No? Sigasig at saka sincerity. Ako gusto ko rin tingnan mismo yung kanina si Brother Peter, yung mga books niya, yung sinample natin. Closest to our hearts din, si Father Jonathan Bartolome. When we talk about sincerity of our work, kasi pwede sabihin ni Father Jonathan, wag na muna tayong mag-taping. Si Father Jonathan, kung wala po siya, hindi kami makakapag-tape. Si Bishop pa mo, pwede ako, palitan nyo lang ako. Pero siya alam niya, kung ililipat niya, mahirapan tayo gawa ng schedule muli. No? Pero si Father Jonathan, for your information po, kahapon, nagkaroon ng knee surgery si Father Jonathan. Kaninang umaga, nilabas po siya sa hospital. Nagpalabas na po siya. Kahit na hindi pa yata 100% yung clearance niya. Sa bahay na lang daw siya mag-recover. Kasi po, primarily yung reason niya, may taping ngayon hapon na nagka-taping afternoon. And you see the sincerity, no? Yung nakakabilib, parang makokonsensya ka kung darating panahon na ako mismo, I could also make myself available as far as I could give myself. Sa Men of Light, marami pong ganyan. Mayroon si Bishop Apollo, hindi sa Obispo. Sa Obispo, napaka-busy. Minsan, galing po siya sa airport. From the airport, magta-taxi po yan. Diretso dun sa Men of Light studio namin para magte-taping. At minsan naman, kahit ngayon, busy na rin po siya. Pagkatapos namin mag-taping, prepare na po kanyang bag, no? Lilipad na po siya ng abroad. Pero yung ating commitment goes towards that sincerity of our intentions. And with this kind of, yung sinasabi po ninyong flow from our ground, from the Word of God, the sincerity of the purpose of me doing this, the why, and also therefore in the action, it becomes very natural. Kaya nga gusto ko rin magpasalamat kay Father Jonathan. Yung lakas na kanya commitment. Nakakahawa. Ako bang paniwala ko, one of the tests of sincerity in your purpose is it can stand the test of time, no? I mean, madali kasing sabihin na lang na kuha ka ng purpose, this is my purpose, and after 1 or 2 years, iba na pala yung purpose mo, no? Although that's possible, no? I mean, kasi active naman yung buhay, and then that's dynamic, you tend to change your purpose. But I think the sincerity of the purpose is really, it can stand the test of time, no? And just to share with you yung ginawa kong mission statement, which I crafted in June of 2002. And reading my purpose in life, it still holds true. Ang ganda. Yung kay Jesus din, yung dun sa last word niya, yung parang today, no?
yung narinig ninyo ay na-fulfill, no? Yung sinabi niya dun sa gospel, no? Para bang ang ganda lang na yung sincerity ni Jesus makikita mo sa kanyang buhay. Kahit na may mga kumukontra sa kanya, kahit na mayroon mga nagbabanta sa kanya, hindi pa rin siya natinag, no? Talagang patuloy pa rin yung kanyang sigasig sa pangangaral. Hindi niya tinigilan itong mga scribes and the Pharisees para hindi niya sinasabihan para lamang masabihan, pero para magbalik loob din sa kanila, no? Ito yung sincerity talaga ng Panginoon, ng Diyos para tayo hikayatin muli na magbalik sa Kanya. Thank you very much to people with their sincerity. No? When you are sincere, kahit kumisan mapagkamalian yung intention mo, they could misconstrue. Parang yung mamasamayin yung gawa mo, baka may mag-comment sa atin. Minsan mayroong thumbs down. Pero when you're sincere, no, from your heart, nothing would stop us from doing what we have to do. Kasi sincera without mask, no? Ito nakikita ko ito, no? And that sincerity should also be strong enough to let go of any challenge that would question the purpose and the mission when we are grounded. Maganda po. Thank you very much for this wonderful sharing, Father Justin. For us to follow Christ's example, our vision and mission in our lives must also be sincere. No? We cannot serve others just because it looks good or because we feel obligated. Kapag ka grounded ang iyong buhay sa salita ng Diyos, alam mo ang purpose mo, magiging isa yan at magiging natural ang sincerity sa buhay mo. Your actions will speak louder than your words. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Welcome po muli dito sa last part ng ating episode ng Men of Light for the third Sunday in Ordinary Time na pinamagatang GPS. Dito po sa bahaging ito, we will read your comments sa ating mga social media accounts, with also the greetings sa mga nagbe-birthday at sa mga special occasions na kanilang buhay, and also we will give a short summary and an assignment, and we will conclude with the closing prayer. Si Brother Peter po ang magbabasa ng ating mga Facebook and YouTube comments at si Among Deo naman sa ating mga greetings. We will be reading 3 YouTube comments from last week's episode. No? Yung una po is from Flora Pantaleon. Sabi po niya, so grateful for this topic. Negative po ako sa AI. It will surpass daw human intelligence because it can synthesize many human intelligences. Thank you so much po. Bitin lang. Sana longer episode. The next one is from Nenita David. Sabi niya po, wow, good to see the original Men of Light. Host, miss this moment. Sana po we will see you more often, Among Rao. Listening to the three of you always inspires and enlightens us more spiritually. Thank you so much po. And the last is from JM Rebueno. Ang sabi po niya, this is my first time to listen to Men of Light. I am glad I came across you and particularly impressed by Cardinal Lambos' naturalness, no posture of having a high rank. You bring insights on Jesus in very human terms for me. You made the good point that Jesus undertook the normal development of a human, and I must always remember that to trust in His compassionate understanding every time I fall into sin. Thank you. Galing. Parang ano talaga, no? Yung last week's episode, maganda rin talaga yung discussion. And likewise, para bang nung nakita ko yung picture, yung template natin, Among Deo, no, Brother Peter, para ba ito yung TVJ? The original, no? Nakaka-inspire. Among Deo? First time. For the 20 years na yan. 20 years, yeah. Ako na, sabi nga, mga birthday celebrants ng ating community, hindi lang birthday celebrants, our prayer for healing sa mga kapatid nating paring may sakit, at saka yung death anniversary ng mga naging bahagi ng ating Men of Light. Una po yung mga birthday celebrators, January 26 sa mga pari ng Pampanga, Father Jason Canlas, and then Jason Canlas, and then Father Pedro Valencia, January 5 Valencia,
January 28, January 30, Father Arnold Not Punzalan na nakabase po siya ng New Zealand ngayon. And then January 31, si Father Monsignor Edgardo Bong Pangan. And February 1, si Father Oliver Yalong, klase ni Father Father Jonathan, si Father Oliver. Siya presidente ng Assumption University ngayon. Happy birthday, Father Oliver. And then, mga celebrators po ng kaibigan ng Men of Light, mga volunteers na natin, friends of Men of Light. January 26, si John Paul Bitung, Jojo Villanueva of St. Jude, and also Dr. Nat Soliman of Lakeshore. Kaibigan mo natin si Dr. Nat. And then also, January 27, birthday po ni Mikey Peña. And we also pray for the eternal repose of the souls of Annette Flores Balcan. Ninang ko po, si Ninang Annette Balcan. And then, January 28, kaibigan po si Roy Cruz from Florida Blanca. Happy birthday, Roy Cruz. And then, ang Monsignor Pax Lansang, we pray for his eternal repose. And then, January 21, birthday po ni Jenny Limson, and also my classmates sa seminary, si Von Carl Catindoy. Also, January 30, birthday po ni Judge Jonel Mercado, Judge Jong, happy birthday. And then, Mariano Manialo, our barangay captain sa Sapang Bato, na good friend, si Ver Yu, head ng dating panahon ko, ng EMHC sa St. Jude. Happy birthday, Kuya Ver. And then, January 31, si Ate V Sarmiento. And also, February 1, we pray for the eternal repose of the soul of Judge Eulogio Yoyong Manyala Marian. Yoyong Marian. And then, sa mga kaibigan ho natin na there are healing po, no? Maraming mga paring may sakit ngayon. Maka side effect ng mga naging napagod sa Pasko, no? Si Father Jonathan, of course, sabi nga natin, nagre-recuperate pa po sa kanyang surgery kahapon. It takes around 6 weeks yata bago siya talaga pwedeng makatayo. And then si Father Ryan Sumang, Father Fer David, and my classmate, no? Medyo mas serious po sa kanya kasi more than weeks na po siya nasa hospital, ICU, si Father Paul Sahagot, na po siya ng stroke. Ito po yung ating mga prayers and our greetings ng mga birthday. Father Justin? Thank you po, Among Deo, Brother Peter. At para po sa ating short summary, no? Para bang magandang tanungin yung ating sarili ngayon. Ako kaya, saan ba papunta ang buhay ko? Meron kaya akong malinaw na vision and mission sa aking buhay? Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, o bilang Pilipino, no? Is my vision and mission grounded in God's Word, purposeful in its action, and sincere in its intention? Ang ating Panginoong Hesukristo sa ating Ebanghelyo for the third Sunday in Ordinary Time shows us the way, and if we follow His example, we will be able to bring God's healing, hope, and love to those around us, no? At para po sa ating simple assignment ngayon, para maging practical, no? Huwag lang tayong basta-basta gumawa ng vision and mission, no? Ito po madalas binibigay kong homily this past few days, assignment din sa mga reflections ko. Gawa po tayo ng New Year's resolution, no? It may sound corny, sabihin, hindi naman natin nagagawa. Pero let me quote Father Ron Rolheiser, isa pong spiritual writer, na sinasabi niya, to make New Year's resolution is to express faith in the God of the resurrection. To try for new life, for a fresh start, precisely when bad habit has kept me so long in a certain helplessness, is also to say, I believe in the resurrection and the life, no? Ngayong 2025, January pa lang, patapos pa lang yung January, ano ba yung gusto kong mas mapabuti sa aking sarili? Saan ko ba gustong mag-improve ang aking sarili? Spiritually, emotionally, no? Yes, ito madalas, Among Deo, Brother Peter, yung physically, no? Yung mag-diet. Sige, once in a while, mahuhulog tayo, kakain tayo na mag-enjoy tayo. Pero sana, ito yung vision and mission natin, babalik at babalik tayo dito, no? And with that, napakaganda ng ating kwentuhan ngayon. To end our episode, we invite Brother Peter to
to lead us in our prayer. I came across this wonderful prayer for God's purpose in life, no, sa internet po, and I want to share it with you, and we will pray. We will pray it. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we approach your throne with this humble heart, seeking guidance and understanding of our purpose in life. We acknowledge that you have created us with intention and a unique set of gifts and talents. We long to fulfill the purpose you have ordained for us, to bring glory and honor to your name. Lord, we surrender our desires and plans to you, knowing that your ways are higher than ours. Illuminate our paths and reveal to us the specific plans you have for our lives. Help us to discern your voice and to follow your leading with unwavering faith and obedience. In the busyness of this world, it is easy to become distracted and lose sight of your purpose for us. We pray that you will strengthen our souls and keep our focus on you. Open our eyes to the opportunities and doors you have placed before us, and grant us the courage to walk through them. Lord, as we seek your purpose for our lives, we are reminded of the verse in Jeremiah 29:11, where you declared that you have plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future. We hold on to this promise, trusting that you have a beautiful and meaningful purpose for us. Father, we ask for your wisdom and discernment as we navigate the journey of discovering our purpose. Help us to align our desires and passions with your will. Guide us in using our gifts and talents to make a positive impact in the world and to bring others closer to you. Finally, Lord, we pray for patience and contentment while awaiting clarity and direction. Help us to find joy and fulfillment in the present moment, knowing that you are always at work in our lives. Thank you for your love and faithfulness. We surrender our purpose to you, trusting that you will guide us every step of the way. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The blessings of Almighty God rest upon the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang ganda po ng prayer, Brother Peter, no? Among Deo. Sakto lang. Summarize yung ating parang sinakop niya lahat, sinama rin niya yung ating discussion, no? GPS. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagantabay dito sa Men of Light. Sana po manatili itong maging GPS din ninyo, no? Natin, kasama kami, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay at magsilbing liwanag na gagabay sa ating daan. Ito po si Among Justin Gatos na nagsasabing ipagdasal po natin ang isa't isa. This is Father Deo Galang. Maraming salamat po. And let us have a blessed weekend by going to Mass. At si Brother Peter Hanson po, maraming salamat din po for joining us.